mayor na agenda na pag-uusapan sa ikatlong round ng peace talks ay ang mga reformang sosyo-ekonomiko. Mga reformang panlipunan, reforma sa ekonomiya na makakaapekto sa lahat ng mamamayan. Bagamat ang nag-uusap ay ang panig ng gobyerno at ng National Democratic Front, ang makikinabang sa usapang yan ay tayo, ang bawat mamamayang Pilipino na matagal nang pinaglalaban ang mga makabuluhang reforma sa ating ekonomiya. Layunin ng Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms na bigyan ng konkretong solusyon ang ating mga problema sa ekonomiya, problema sa kabuhayan. Nabanggit na ni kasama ang buong labog ang dalawang programang pag-uusapan sa darating na talks, ang reformang agraryo at pambansang industrialisasyon. Ano ang lalamanin nito? Alam naman natin na ang problema sa ating bansa, karamihan ng ating mga mamamayan, mga magsasaka, naghihirap, inaapi dahil wala silang lupa. Kaya ang pag-uusapan ng revolusyonaryong kilusan at ng gobyerno kung paanong magkakaroon ng lupa ang ating mga magsasaka. Hindi ho ba maganda yon, mga kasama? At kapag ang ating mga magsasaka ay may sarili ng lupa, aangat ang kanilang kabuhayan at mapapakain ng ating mga magsasaka ang mamamayang Pilipino. Pag-uusapan din sa pagitan ng NDF at ng gobyerno ang problema ng ating mga manggagawa sa kawalan ng trabaho. Nabanggit na rin, milyong-milyong Pilipino walang trabaho, yung may trabaho, mababa ang sweldo, kontraktual pa, hindi makapagtayo ng union. Pag-uusapan sa pagitan ng NDF at ng gobyerno kung paano itataas ang sahod ng mga manggagawa, kung paano igagalang ang karapatan sa pag-uunyon, at kung paano matitiyak na may kasagurahan sa trabaho, wala ng endo. So nakikita ho natin ang mga bagay na ito, tunay na reforma sa lupa, pagtaas ng sahod, pagwakas ng endo, nasa Kongreso na po yan. Marami ng panukala sa Kongreso, pero walang resulta. Sa pamamagitan ng usapang pangkapayapaan, umaasa tayo na dito mabibigyan ng solusyon ang problema ng ating mga magsasaka at ng ating mga manggagawa. Higit pa riyan, pag-uusapan din kung ano ang solusyon sa matinding pagkasira ng ating kalikasan. Nararamdaman natin yan tuwing may mga bagyo, may mga disaster sa mga minahan. Nakita natin kung paano sinasaid, inuubos ang ating mga likas na yaman, ang ating mga kagubatan ng ating karagatan. Kailangan ito mahinto at pag-uusapan sa Comprehensive Agreement on Social Economic Rights kung paano mahihinto ang pagkakalbo ng ating mga gubat, ang paghuhukay ng ating mga bundok, at ang pagkasaid ng ating yamang mineral. Bukod po sa mga malalaking usaping yan, pag-uusapan din ng dalawang panig kung paano irerespeto ang karapatan ng masang anak pawis. Usapin po ng karapatan ng ating mga manggagawa, mga mangingisda, mga magsasaka, mga katutubong Pilipino, pati ho yung mga espesyal na sektor ng mga kababaihan, kabataan, mga may kapansanan, mga matatanda, at iba pang mga inaaping sektor at uri. Kaya ho kasama sa pag-uusapan dyan, yung ating karapatan, unang-una na sa edukasyon. Nandito po yung ating mga estudyante mula sa ating mga paaralan sa paligid ng Menjola. Pag-uusapan ng NDF at ng gobyerno kung paano magiging libre ang edukasyon mula elementary hanggang kolehiyo, hanggang graduate school pa. Hindi ba maganda yon? Pag-uusapan din nila paano pahihinto yung programang K-12 na nagsisilbing pabigat sa ating mga magulang. Pag-uusapan din yung karapatan sa kalusugan, kung paano magiging libre ang serbisyo sa ating mga pampublikong ospital at paano mahihinto ang pagsasapribado ng ating mga public health facilities. Pag-uusapan ang karapatan sa usapin ng komunikasyon, yung pagpapahinto sa pagsasamantala ng Smart at Globe
pag-uusapan yan ng NTF at ng GRP. Pati ho yung internet speed, pag-uusapan ho nila yan. Kung paano mapabibilis at magiging libre o abot kaya ang internet sa Pilipinas. Hindi ba okay yun? Marami pa ang pag-uusapan. So talagang malawak. Malawak ang agenda. Siyempre, hindi pwedeng hindi pag-usapan ang usapin ng kultura. Yung kalagayan ng ating mga reporter sa media, pag-uusapan din ng NDF at ng gobyerno kung paano itataas ang sahod ng mga nasa media. At kung paano titiyakin ang karapatan ng nasa social media, pati yung nagpe-Facebook at nagti-Twitter. Siyempre, para makamit yung mga yan, kailangan pag-usapan anong klaseng mga kasunduan ba ng Pilipinas sa labas ng bansa ang kailangan mahinto? Ano ang mga reforma sa sistemang pinansya para matiyak natin na ang Pilipinas hindi lamang pinagtutubuan at dinadambong ng mga dayuhan at ilang malaking negosyante, kundi ang kayamanan ng Pilipinas, ang galing na Pilipino ay pinakikinabangan ng masang Pilipino. Napakaganda po ng peace talks na yan. Kaya po tayo nandito dahil sinusuportahan natin ang pag-uusap na may napakagandang epekto sa ating mamamayan. Usaping sikmura na po itong pag-uusapan ng National Democratic Front at ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya't nananawagan po tayo sa lahat ng ating mga kababayan, suportahan po natin ang usapang pangkapayapaan. At susi po dyan sa pagtatagumpay ng usapang pangkapayapaan ang pagpapalaya ng ating mga bilanggong politikal. Dahil dito po nasusubukan kung seryoso ba talaga ang gobyerno sa peace talks. Kung yung agreement on human rights and international humanitarian law na nagsasabing dapat palayain ng mga bilanggong politikal, kung yon ay hindi maipatupad ng gobyerno, ito pa kaya ang agreement on social and economic rights. Kaya isang malaking hamon po kay Pangulong Duterte na tuparin niya ang kanyang pangako sa pagpapalaya ng bilanggong politikal. At kung magawa ho yan, kung makamit po yan, natitiyak natin na gaganda ang environment para sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan at pagbigay ng solusyon sa mga ugat ng problema ng armadong labanan sa ating sa ating bansa. So yun lang po at muli magandang hapon po. Mabuhay po ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng National Democratic Front at ng gobyerno ng Pilipinas. Salamat po.